Relate na relate ako! Kala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear MOR, iba ang kilig sa orig. Dear MOR, magandang araw sa lahat na nakikinig at sa lahat ng followers ng inyong programa. Ako po si Noreen, 24 years old at nagtatrabaho bilang admin staff sa isang pabrika dito sa Pampanga. Nakapagtapos ako ng business administration sa isang kilalang school dito sa lugar namin at ito ang kauna-unahang trabaho ko. Nung college, naging libangan ko ang pakikinig sa Dear MOR. Hindi ko inakala na mahuhook ako sa inyo ng sobra-sobra. Napasulat ako sa inyo ngayon kasi umaasa akong makakahingi ako ng payo at opinyon mula sa mga nakikinig. Mga kamorkada, pihikan kasi ako pagdating sa pagpili ng magiging partner or boyfriend. Nagkaroon na naman ako ng boyfriend dati, pero hindi rin kami nagkatuluyan dahil sa pagiging mapili ko. Ang gusto ko lang talaga ay yung lalaking kayang-kaya kong ipagmalaki sa pamilya at sa mga kamag-anak ko. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ko sa pagpapakilala kay Tolits. Kuya, dyan na lang po sa tabi. Uy, Bes, wala akong barya dito. Ikaw na muna magbayad. Bawi na lang ako mamaya pag uwi natin. Sige, ito. Ayan, thank you. O kuya, ito na po yung bayad. Salamat po. Good morning, ma'am. Magandang umaga. Ma'am, umaga lang kasi kayo na yung maganda eh. Ikaw talaga, Bernabe. Ang aga-aga nang bobola ka na naman. Si ma'am naman. Sabi ko naman sa inyo, Tolits na lang ay tawag niyo sa akin. Huwag nang apelido ko. Okay, fine, Tolits. Bakit ba kasi ayaw mong tinatawag kita sa apelido mo? Halos lahat ng tao dito yun ang tawag sa'yo. Kapag sa kanila, okay lang. Pero pag sa inyo, ma'am, hindi. Ganun? Bakit naman? Kasi balang araw, magiging apelido mo na rin yan. Baka lang nakakalimutan nyo, no? May iba pong tao dito. Ay, sorry po, Ma'am Mimi. Good morning din po sa inyo. Good morning, Ten. O siya, maiwan ka na namin ha. Galingan mo dyan sa pagbabantay. Hoy, babae. Ano yun? Ha? Alin? Ano pa? Di yung pakikipagbolahan mo doon sa security guard natin. Hoy, wala yun. Ito naman. Para namang hindi ka pa nasanay doon. Ganun naman talaga yung taong yun. Hoy, hindi ah. Sa'yo lang yung ganun, no? Alam mo, feeling ko may gusto sa'yo yun. Wow, agad-agad? Oo kaya. Tingnan mo nga. Sa'yo lang bumabati ng ganun kasigla yun. Kapag sa iba naman, simpleng good morning lang okay na. Okay, so ano naman kung may gusto siya sa akin? Wala naman. Bakit? Hindi mo ba siya type? Malakas naman ang appeal niya. Lalaking lalaki at saka parang kayang-kaya kanyang ipagtanggol. Ay, naku, hayaan mo siya. Kung may gusto siya, edi okay. Hanggang dun lang yun, no? Wala akong balak makipaglandian dito sa trabaho, okay? Pumunta ka na nga dun sa desk mo. Puro ka pa nga asar dyan, eh. Okay, boss. Ay, nakakapagod. Makahiga nga muna sa sofa. Ay, kailan kaya ako yayaman? Nakakapagod ng magtrabaho ng walang oras sa office. Uy, may nag-text. Si Tolits lang pala. No matter how tough your day has been, remember you're the reason for someone's grin, and that someone is me. Quotes na naman. Talaga namang taong to, hindi nawawalan ng quotes. Thank you sa quotes. Napangiti ako ng slight kahit sobrang pagod. Smile emoji. Send! Hello? Hello, ma'am. Kumusta? Nabasa ko yung reply mo. Okay lang ba kayo? Oo, okay lang naman. Pagod lang talaga sa work. Salamat sa concern, ha?
alam mo ma'am, natural lang talaga na mapagod ka. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi maghapon ka nang tumatakbo sa isip ko Boom! Ang luma na ng pick-up line ha, pero sige, pwede na rin, benta pa rin naman. Pero alam mo kung anong hindi naluluma, ma'am? Ano? Ito yung pagtingin ko sa'yo. Tama na nga yan. Pero hindi, seryoso ma'am. Okay ka lang ba? Oo, okay naman ako. Kailangan ko lang ng pahinga. Sige ma'am, ibababa ko na tong telepono para makapagpahinga na kayo. Magpahinga kayo mabuti ha. Bye-bye. Bye, Tolets. Kita na lang tayo bukas. Mga kamorkada, ang totoo niyan ay matagal na kaming nakakapag-usap ni Tolit sa text. Kinuha ko ang number niya nung minsang may ibinilin akong gamit sa guardhouse. At mula nga noon ay nagsunod-sunod ang pag-message namin. Hindi ko yun nakwento sa best friend kong si Mimi. Sigurado kasi akong kakansyawan lang ako noon pag nagkataon. Nung una, wala naman talaga akong balak patagalin ang pakikipag-text at tawagan ko kay Tolits. Pero hindi ko namalayan na nag-e-enjoy na akong kausap siya. Palagi niya akong pinapatawa. Magaan siyang kausap. Kung minsan nga ay nagpapakita din siya ng concern sa akin. Sa totoo lang, ilang ulit na rin siyang nagpaparamdam na may gusto siya sa akin. Hindi naman mahirap magustuhan itong si Tolits. Hindi man siya sobrang gwapo, malakas naman ang dating niya. Okay naman na talaga si Tolits. Pero may nalaman kasi ako na nakabawas sa pogi points na meron siya. Isang bagay na natuklasan ko nung pumayag na akong makipag-date sa kanya after ng ilang buwan ng pangungulit. Upo ka ma'am. Salamat. Thank you ma'am ha. Kasi sa wakas pumayag na kayo makipagkita sa akin. Kaya lang pasensya na kung dito sa maliit na restaurant ko lang kayo nadala. Ayos lang, hindi naman ako maarte. Alam ko naman yun ma'am. Halataan naman yun sa inyo Yan pala, tigil-tigilan mo na yung kakatawag sa akin na ma'am kapag tayong dalawa lang yung magkasama. Hindi ba sinabi ko na yan sa'yo? Sa office mo lang ako tawagin ma'am. Okay, sige. Teka, bakit pala dito ka nakipagkita sa Apalit? Sa San Fernando pa yung opisina. Malayo-layo din yun. Ano kasi... may pinsan kasi ako dito. Doon ako dediretso after natin dito. Sa kanila ako magpapalipas ng weekend. Okay. Ay nga pala. Pwede ba kitang i-add sa Facebook? Ito, pakitype na lang yung name mo para ma-add kita. Sure, akin na. Oh, eto na. Yun. Salamat. Medyo matagal din pala dumating yung pagkain dito, ano? Ay, may nag-notif yata sa Facebook ko. Wait, i-check ko lang ha. Sige lang. Tolits, ikaw ba tong nag-add sa akin? Patingin? Oo, ko yan. Profile ko yan. Oh, okay. Bakit ganito? Ang gulo ng pagkakaspell sa pangalan mo. Hindi ko tuloy maintindihan. Ano ka ba? Yun yung uso ngayon, yung inaartehan yung pangalan sa Facebook. Tapos yung ibang details na nakalagay dito tungkol sa'yo, works at... Hayaan mo na nga. Sinasadya ko yan. Para cute tingnan, di ba? Okay. Sa wakas, makakapag-lunch na rin. Kapagod ha? Sandamakmak ang aura sa office, daming gawain, kaloka. Oo nga, wait ha. Lapag ko lang muna tong baon ko. Magtitimpla lang din ako saglit ng kape. Okay. Ay, Bes, may nag-text sa'yo. Wait, babasahin ka na. Happy lunchtime and... Wag! Ano ba? Huwag ka nga nakikibasa ng text ng iba. Wow, grabe ha. Para namang hindi tayo sanay naghahalongkatan ng phone.
Ano bang meron dyan at iwas na iwas kang makita ko yan? Basta! At saka, kahit naman ma-open ko yung message, hindi ko rin naman maintindihan. Ang gulo-gulo ng pagkakatype, Diyos ko. O, edi okay, para hindi mo magets yung message. Sino ba kasi yung katext mo na hindi nakaregister sa contacts mo? Nakakaloka ha? Anong petsa na, bes? Ganyan pa rin siya mag-text? Hindi ko akalain na ganyan na pala ang mga type mo ngayon, ha? Ka-text lang naman to pagka-text, type agad. Hindi ko lang naman kasi ma-imagine na nag-aaksaya ka ng oras sa ganyan. Pati yung spelling, hindi man lang chinecheck bago isend. Happy launch time, as in L-A-U-N-C-H. Ano yun? Spaceship? May pag-launch sa outer space, ganun? Alam mo, ang dami mong napapansin. Kumain ka na nga lang dyan. Ay, naku kang babae ka. Ayos-ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay, ha? Hindi naman sa sinusukat ko ang IQ ng ka-message mo. Pero, Diyos ko naman, bes. Kung yung pag-type nga niya hindi niya maayos, paano ka mabibigyan ng maayos na buhay niyan? Ay wow, maayos na buhay agad. Ka-message nga lang, di ba? Ka-message lang, jojoain agad. Sus, doon na rin papunta yun. Ay, wait. Siguro ubod ng gwapo yung ka-message mo, no? Kaya kahit wala siya sa spelling, tinutuloy mo pa rin. Hoy, hindi naman! At saka kahit naman nag-uumapaw ang kagopuhan ng lalaking to, kung ganito naman mag-message, turn off pa rin sa akin, no? Oh, yun naman pala eh. Bakit nakikipag-message ka pa rin dyan? Basta, ang dami mong kuda. Nakalimutan ko na tuloy yung kape na titimplahin ko. Diyan ka na nga, lilipat ako ng table. Bahala ka dyan. Ay, ang taray ng lola mo. Hoy, babae, bumalik ka dito. Mga kamorkada, hindi ko maamin kay Mimi na ang katext ko ay walang iba kundi si Tolitz. Kasi naman, hindi pa nga niya alam kung sino nahusgahan na niya agad si Tolitz dahil lang may sarili siyang style sa pagme-message. Okay, sige, aaminin ko na. Turn off talaga yung style ng pagme-message ni Tolitz. Pasintabi na lang sa nakikinig pero napaka-jejemon kasi ni Tolitz. Hindi naman sa hinuhusgahan o minamata ko ha, pero para sa katulad ni Tolitz na medyo may edad na, tapos ganun pa rin siya mag-text, off talaga. Sabihin nyo ng mababaw, pero iba kasi yung dating sa aming mga babae kapag maayos ang grammar ng isang lalaki. Hindi lang yan sukatan ng talino. Feeling ko kasi kapag maayos mag-text ang isang lalaki, ibig sabihin, mas nabibigyan niya ako ng atensyon. Ayoko naman husgahan ang buong pagkatao ni Tolitz dahil lang doon. Kaya nga hinayaan ko na munang unti-unting maglapit kami ni Tolitz. Went with the flow muna, kumbaga. Yun nga lang, habang tumatagal, ay parang dumarami ang dahilan para mas lalong ma-turn off ako kay Tolitz. O yan, saktong 3,000 yan. Sigurado ka bang kasya na yan para dun sa kailangan ng kapatid mo? Oo. Pasensya ka na ha. Sa'yo pa talaga ako nakahiram ng pera. Wala kasi akong malapitan eh. Okay lang. Kaya mo, babayaran din kita kagad-agad pag sweldo ko. No rush ha, para hindi ka masyadong mabigatan kahit hulug-hulugan mo na lang. Salamat talaga, nakakahiya tuloy sa'yo. Wala yun. Huwag mong masyadong isipin yun. O sige, mauna na ako ha. Baka may makakita pa sa atin na magkausap eh. Baka kung ano pang isipin nila. Okay. Ingat ka ha. Tolitz? Yung favor pala na hinihingi ko sa'yo, yung pinapabili kong charger ng laptop. Kasi diba sabi mo luluwas ka ng Maynila? Baka pwedeng makisabay. Ay, oo nga pala. Ano nga yung detalye ng bibilhin? Eto, wait. Ito yung nasirang charger ng laptop ko. Hindi kasi ako makahanap niyan dito eh. Okay. Pwede ko bang dalhin na lang to para ipakita ko na lang dun sa bibilhan ko? Oo naman, dalhin mo na yan. Pero Tolitz, pakitignan na rin yung specs ng charger ha. Kasi sabi nila kailangan daw pareho yung voltage eh. Okay. Sige. Tatandaan ko. Okay, salamat. Baka sa makalawa ko na may abot sa'yo kung sakali ha? Sure, no problem.
Sigurado ka talaga ha? Okay lang sa'yo na dito tayo kumain sa fast food? Oo naman, bakit naman hindi? Paborito ko nga dito eh. Okay, sige, kaya ka na. Nga pala, Noreen. Pasensya ka na ha? Pero may gusto lang sana akong itanong sa'yo eh. Ano yun? Medyo matagal din ako nag-ipon ng lakas ng loob kaya sana wag mo mamasamain ha? Sige na, wag ka nang mahiya. Ano ba yun? Noreen, pwede ba akong umakyat ng ligaw sa'yo? Akyat talaga? Ayaw mo bumaba? Ha? Joke lang. Okay lang naman. Okay lang, sigurado ka? Oo nga, bakit naman hindi? Masaya ka namang kasama at saka mabuti ka namang tao. Thank you. Thank you, Noreen. Thank you talaga. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sasayangin yung chance na binigay mo sa akin eh. Wala yun. Pero manliligaw ka pa lang ha, hindi pa ako nangangako na sasagutin kita. Oo naman, walang problema dyan. At saka Tolits, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Kapalit ng pagpayag ko na manligaw ka sa akin? Ano yun? Well, hindi naman talaga para sa akin to. Para din naman sa'yo. So, technically, hindi siya favor. Pero sana, tanggapin mo na lang siya bilang challenge ko sa'yo. Okay, sige, game ako dyan. Ano ba yan? Pwede bang i-promise mo sa akin na mag-e-enroll ka ulit at magtatapos ka ng pag-aaral? Medyo mahirap yan ha. Pero... sige! Sisikapin ko! Yay! Ayos! Asahan ko yan, ha? Ay, teka lang pala. Dala mo ba yung charger ng laptop na pinabili ko? Oo nga pala. Ay, teka. Munti ko na makalimutan. Wait lang, ha? Eto. Yay! Thank you! Patingin nga ako. Teka, bakit ganito? Ha? Anong bakit? Tolits, hindi mo pinakita yung charger ko, no? Hindi na. Kasi sabi mo naman, di ba, dapat 20 volts yung charge. O, tinandaan ko pa nga, di ba? Di ba 20 volts naman yan? Oo nga, kaso iba naman yung size ng dulo ng charger. Paano magkakasya sa laptop ko to? Lang, patay. Oo nga, no. Hindi ba, pwede ko pa na maibalik yan. Ipapalitan ko na lang. Tolits naman eh. Ay, hindi ko na nga pinaalala sa'yo na tingnan yung dulo ng charger kasi akala ko alam mo na. Sorry na talaga, Noreen. Huwag kang mag-alala, papalitan ko na lang. Ano pa nga bang magagawa ko? Paano yan? Maghihintay na naman ako ng ilang araw niyan. Pasensya ka na talaga. Common sense lang naman kasi. Kung ano pa yung obvious, yun pa yung hindi chinek. Noreen? Bes? OMG, nandito ka rin pala? Anong ginagawa mo? Hi, Bernabe. Ikaw pala yan. Good morning, Mami Mi. Good morning din. Kayo ha? Bakit magkasama kayong dalawa dito? Sabi ko na nga ba eh. Nagkakagustuhan na kayong dalawa eh. Siguro nagde-date kayo, no? Ganun ang... Hindi. Hindi kami nagde-date. At saka, bakit naman ako makikipag-date kay Tolits? Bakit kayo magkasama? Kasi umorder ako sa kanya ng charger ng laptop. Tama, ito. Nalaman ko kasi na nagpapasabay pala siya ng mga ganito. Okay. Sabi mo eh. O sige, iwan ko na kayo. Enjoy your business deal, ha? Babush! Bye! Ingat ka! Sino pang may sabi na di ko maaari maabot ang langit? Hinahatang pababa, binabaon sa lupa. Sino ba sila? Ang lahat ngayon lumalayo. Ako na ba ang taya kaya ganito?
ulo. Ganito ba talaga ang buhay sa mundo? Kasalanan kasi nilang pasalupay nito para lang magpaaligis sa takbo itong laro. Langit, lupa, impyerno, sabihin naman sa'kin kung saan to patungo. Saksak puso, tulo ang dugo, kailangan ba umabot na lahat ay gumuho? Oo na lang ba? Sa lahat ng sasabihin ng iba, wala na bang boses na maisisigaw? Puro ingay na lang ang nag-iibaba, abusado, masyado lahat. Mga nakatumbong sa bawat sabi-sabi. Hindi ito ang buhay na ninais ko. Abangan niyo bukas, iba na takbo. Handa ka bang maging taya ngayon? Langit, lupa, impyerno, alam ko na kung paano. Di aatras kahit ano pang ibago. Langit, lupa, impyerno, tumalak man aking dugo. Hanggat wala ko sa tuktok, hindi susuko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Ipagmalaki. Mga kamorkada, hindi ko na napigilan ang sarili ko na mag-deny kay Mimi nung time na yon. Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang yun yung automatic reaction ko. Ramdam kong nasaktan si Tolitz. Biglang nawala yung excitement niya. Aminado naman ako na hindi tama yung ginawa ko. Ikinahiya ko siya. Pero bago niyo ako husgahan, gusto ko lang din linawin. Hindi ko siya dinideny dahil security guard siya at ako ay may magandang posisyon sa company namin. Sadyang marami lang talagang mga bagay na nakaka-turn off kay Tolitz. Bukod sa hindi maayos ang pag-spell at grammar sa messages, hindi rin maganda ang profile ni Tolitz sa social media. Yung tipong mahihiya ka pag sinearch ng kamag-anak mo yung profile niya. Isa pa yung hindi siya financially stable. Remember nung nanghiram siya sa akin? At ang pinakamalala ay yung kawalan niya mismo ng common sense. Sige, sabihin na natin gwapo at matipuno ka. Pero pag meron ka na ng mga nasabi ko, wala, bagsak talaga. Alam ko na ang pakikipagrelasyon ay isang two-player game. Dapat parehong babae at lalaki ang nagtataglay ng magagandang katangian para maging swak sila. Pero aminin na natin dito sa Pilipinas, mas sanay tayo na lalaki ang nanunuyo. Sa kasamaang palad, kahit nga pasado naman sa akin si Tolitz pagdating sa looks, hindi ko magawang maipagmalaki si Tolitz sa mga taong kakilala ko. O ito Bes, okay na ba to? Parang mas bagay to dun sa theme na gagamitin natin sa event ng company. Ay, bongga! Oo nga, Bes, ang ganda niyan. Sige, yan na lang. Kaso kapag ito yung in-order natin, weekend pa daw madideliver sa office. Oh, problema ba yun? Di, ibilin mo kay Papa Tolitz mo. Doon muna sa guardhouse, tapos kunin na lang natin sa Monday. Total close naman kayo, di ba? Wow, Papa Tolitz talaga? Kunyari ka pa, bet mo rin naman. Pero seryoso, Bes, may napapansin ako sa inyong dalawa. Ano naman yun? Bakit parang hindi na kayo nagpapansinan? Samantalang dati kapag nakikita ka niya, kulang na lang lumabas ang gilagid niya sa ngiti eh. Sira! So ano nga, LQ ba kayo? Anong LQ yung pinagsasasabi mo dyan? Bakit kasi ayaw mo pang ichika sa akin yung real score yung dalawa? Okay, fine. Pero sikreto lang natin tong dalawa, ha? Nanliligaw sa akin si Tolitz. Oh my God, seryoso? Hello, Bes, I'm very happy for you. Pero teka, kung nanliligaw siya sa'yo, bakit ang cold niyo sa isa't isa? Kasi Bes, napag-usapan namin na maging discreet sa office para naman hindi makahalata yung mga katrabaho natin. Okay. Kailan mo balak sagutin? Sagutin? Oo, kaya nga nanliligaw, di ba? Para sagutin mo at maging kayo. Ay, alam mo, Bes, sa totoo lang, wala rin akong balak sagutin siya eh. Ha? Bakit naman?
Ewan ko, basta may mga katangian siya na, alam mo yun, medyo nakaka-turn off, kaya hindi ko pa alam kung sasagutin ko. Like? Basta mahabang kwento. Kung wala ka namang balak sagutin yung tao, sabihin mo sa kanya. Kawawa naman si Tolitz, umaasa sa wala. Ay, hayaan mo na lang muna siya. Pareho pa naman kami nag-e-enjoy kaya tuloy lang muna namin. Sinabi ko naman sa kanya, hindi ka ako makakapag-promise na sasagutin ko siya sa bandang huli. Tolitz? Sorry, hindi na ako kumatok. Bukas kasi yung pinto eh. Kanina ka pa? Hindi naman masyado. Sakto lang. Wait lang ha. May nakalimutan pala akong bilhin sa tindahan. May iwan ko muna kayo. May dala pala akong pagkain, no? Thank you. Hindi ka man lang nagsabi na pupunta ka pala. Alam mo, tama si Mimi. Ha? Kung wala ka palang balak sagutin ako, sabihin mo na. Huwag mo na akong paasahin. Bakit na rin? Dahil ba kahit anong gawin ko, hindi ako makakapasa sa standards mo? Ganun ba? Tolitz, hindi naman dahil dun Ano? Ano yung dahilan mo? Sa bagay, yun nga naman din ang napagkasundoan natin na hindi mo may papangako sa akin na sasagutin mo ko. Kaya lang, tako pala talaga, ano? Hindi ko man lang nagets na palatandaan na pala yun na wala ka naman talagang balak sagutin ako. Tolitz, hindi sa ganun. Mali kasi yung pagkakaintindi mo eh. Pero kailan ka mag-alala. Totoo niyan, kaya ako pumunta dito kasi gusto ko na rin magpaalam sa'yo. Magpaalam? Bakit? Para saan? Titigil ko na muna yung panliligaw ko sa'yo. Nalala mo yung usapan natin na mag-enroll ako sa susunod na pasukan? Hindi ko na kasi matutuloy yun eh. Di ba sabi mo, yun yung kapalit ng pagpayag mo na manligaw ako sa'yo? Teka, bakit? Basta, hindi na rin siguro mahalaga yun. Total, sa wala din naman pupuntahan lahat eh. Kaya mas okay na rin siguro yung ganito. Masakit lang kasi nahirapan akong tanggapin na hindi ko na matutuloy ang panliligaw ko sa'yo. Wala din naman palang patutunguhan ang lahat. Ang hirap ipaliwanag, pero aaminin ko na nanghihinayang ako nung sinabi ni Tolitz na hindi na niya itutuloy ang panliligaw sa akin. Hindi niya sinabi ang totoong dahilan, pero alam kong dahil yon sa hindi niya matutupad yung ipinangako niya sa akin na magtatapos siya ng college. Nung mga time na yon, gusto ko nang bawiin na lang yung kondisyon ko, lalo na nang masaktan ko siya nung marinig niya yung usapan namin ni Mimi. Tuluyan na niya akong iniwasan. Hindi na siya nagparamdam sa text. Sa tuwing magkikita naman kami sa trabaho, ay hindi na niya ako binabati gaya ng dati. Unti-unti kong na-miss si Tolitz. Dito ko na napag-isip-isip na nasanay na akong nandyan siya. Na may masiglang bumabati sa akin sa umaga at sa gabi naman may nagtatanong kung kamusta na ako. In short, hinahanap-hanap ko si Tolitz. Napansin ko rin na dumadalas ang pag-absent niya sa trabaho. Buti na lang talaga at nasa iisang kumpanya lang kami at nalaman ko ang dahilan ng madalas na pagkawala ni Tolitz. Excuse me po, saan po yung room 505 kay Mrs. Bernabe po? Diretso lang po kayo dyan sa may hallway. Pagdating po sa dulo, kanan, tapos pangatlong pinto po. Okay, thank you. Room 503, 504, 505... Heto na! Oh, Nay. Ubusin niyo itong pagkain niyo at nang makain na po kayo ng gamot. Oo na.
Huwag mo na akong subuan. Ikaw talagang bata ka. Kaya ko na ang sarili ko. Magandang hapon po. Noreen? Hi. Oh, may bisita ka pala eh. Sige na, asikasuhin mo na yan. Kaya ko na to. Naku, okay lang po. Bumisita lang po talaga ako. Sus, ikaw si Noreen, hindi ba? Opo. Oh, ikaw yung laging kinikwento sa akin nitong si Joselito. Sige na, mag-usap na kayo. Okay po. Ay, huwag kayong mag-alala, Nay. Babalik din po ako kagad. Sige na, parating na rin naman yung kapatid mo. May makakasama na ako. Sige po. Tara, doon tayo sa lobby. Hindi mo naman sinabi sa akin na na-ospital pa lang nanay mo. Hindi na rin naman mahalaga yun. Kaya ba hindi ka maka-enroll kasi nagastos mo na yung pera? Oo eh. Teka, paano mo pala nalaman yung tungkol dito? Sus, paano hindi ko malalaman nag-apply ka ng salary loan sa company para dito sa medical expenses ng nanay mo? Alam mo namang dumadaan lahat sa amin yun, di ba? Ganun ba? Salamat sa pagpunta. Walang anuman. Siguro sobrang turn off ka na sa akin ngayon, no? Kasi bukod sa wala akong ipon, puro pa ako utang. Ano ka ba? Hindi Anong hindi? Yun nga yung pangako ko sa'yo na mag-e-enroll ako. Hindi ko nagawa. Ayos lang. Bilib na ako sa'yo ngayon eh. Bakit naman? Kasi nagagawa mong isakripisyo yung pangarap at pansariling kagustuhan mo para sa pamilya mo. Ibihira kaya yung ganun. Yung inuuna yung kapakanan ng pamilya. Lalo na ng magulang. Actually, parang biglang tumaas nga yung pogi points mo sa akin eh. Talaga ba? Oo nga, promise. Actually, parang gusto ko na tuloy tanggalin yung kondisyon ko ngayon. Teka, seryoso ba yan? Seryoso ako, no? Actually, tingin ko nga, wag ka na kaya manligaw sa akin. Interesado ka pa rin bang maging boyfriend ko? Tolits! Ari! Oh my God! Bakit mo naman sinampal yung sarili mo? Totoo ba lahat yung sinasabi mo? Hindi naman ako nananaginip, no? Parang di ako makapaniwala eh. Totoo nga. Pero syempre, hahayaan kitang ayusin muna lahat ng dapat mong ayusin sa pamilya nyo. Mag-focus ka muna sa kanila, tapos kapag okay na at kung gusto mo pa rin ako, sabihan mo lang ako, okay? Okay. Okay pa sa alright. Mga kamorkada, aaminin ko na mali ang naging pagtrato ko kay Tolits. Wala naman siyang ginawa kundi ipakita kung gaano ko kahalaga sa kanya. Pagkatapos nga ng pagkikita namin na yon, ay inayos na nga ni Tolits paunti-unti ang mga problema sa kanyang pamilya. Hindi nga nagtagal ay naging kami na nga nitong si Tolits. Iba pala kasi talaga ang pakiramdam kapag yung taong napili kang mahalin ay handang gawin ang lahat para sa'yo. Kahit na nga nagpalipat ako ng branch, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakita ni Tolits kung gaano ako kahalaga sa kanya. Sa kasamaang palad, kahit na nga kami na ni Tolits at kahit sobra-sobrang pagmamahal ang ibinibigay niya sa akin, kahit na tinanggap ko na siya bilang boyfriend, ay hirap pa rin akong ipakilala si Tolits sa buong mundo. Sigurado ka, baby ko? Hindi ka na magpapasundo? Malayo-layo rin yung kinainan nyo ng mga office mates mo, ha? Hindi na po. Kaya ko nang umuwing mag-isa. O, sige, ingat ka. Balitaan mo na lang ako kung tapos na kayo. Opo. O sige na, baba ko na tong phone, ha? Okay, baby ko. I love you. I love you too. Bye!
So paano guys? I have to go. Nandiyan na pala yung sundo ko. Wow, boyfriend mo? Yup, kayo. Paano kayo uuwi? Susunduin din ako eh. Okay, ingat kayo ah. Bye. Ikaw, Noreen, wala ka bang sundo? Ha? Wala akong sundo. Magko-commute lang ako. Oh my God! Si Tolitz ba to? Sabi ko sa kanya nga, huwag na ako sunduin eh. Hi, bebe. Tolitz! Bakit ka nandito? Noreen? Sino to? Boyfriend mo? No! Of course not. Siya si Tolitz. Friend ko. Oh, okay. So, I guess may sundo ka na pala? Yeah, actually. Okay, ingat kayo ah. Bye din, Tolitz. Bye. Ano, tara na? Tolitz, tara na. Tara. Maraming salamat sa pagsundo. Ingat ka sa pag-uwi. Wala nga naman. Pasok na ako sa loob. Noreen, Tolitz? bakit? Ha? Bakit, Noreen? Ha? Bakit kailangan mo ko itanggi sa mga bago mong katrabaho? Ay, Tolitz. Noreen, bakit? Bakit kailangan mo pang sabihin sa kanila na kaibigan mo lang ako? Ay, di ba sinabi ko naman na sa'yo? Huwag ka nang pumunta. Ang sabi ko sa'yo, huwag mo na akong sunduin. Bakit kasi tumuloy ka pa rin? Sinabihan na kita eh. Wow! Pasensya na ha. Pasensya na kung inuna ko yung kaligtasan mo kasi di ba nga, girlfriend kita? Okay, sorry. Sorry kung dininay kita kanina. Pasensya na kung sinabi ko na friends lang tayo sa harap ng mga bagong office mates ko. Noreen, bakit? Ha? Bakit kailangan mo pang gawin yun? Bakit? Noreen naman, akala ko naman tapos na tayo sa ganito. Bakit ba? Tolitz, sorry ha. Sorry pero hindi pa kasi talaga ako handang ipagmalaki ka sa ibang tao. Wow! Sakit ha? Hindi mo kaya pagmalaki? Ha? Hindi mo kayang iharap sa mga kakilala mo? Ha? Bakit? Bakit, Doreen? Tolitz. Doreen! Ha? Bakit? Dahil ba hamak na security guard lang ako? Ha? Kasi di ako mayaman, ganun ba? Hindi sa ganun. Hindi ganun, Tolitz. Ano nga? Hindi mo kasi ako maintindihan. Umamig ka na nga, ha? Doreen, sabihin mo na. Sige na. Tolitz, ano kasi? Diyos ko naman, Noreen naman. Kaya ka ba nagpalipat ng branch kasi ayaw mong malaman na mga katrabaho mo na boyfriend mo ko, ha? Kinahihiya mo ba ako? Diyos ko. Noreen, hiyang-hiya ka ba sa akin, ha? Tama na, Tolitz. Alam mo, ha? Hindi lang ito yung unang beses na ginawa mo to, eh. Pag ilang beses na to, eh. Alam mo kung ano yung masakit? Sa tuwing ginagawa mo sa akin to, lagi ko tinitiis yung sakit. Tinitiis ko yung sakit kasi mahal kita, eh. Handa ako isang sa buong mundo yun, eh. Mahal din naman kita, Tolitz. Kaso ano? Kaso hindi ako yung tamang boyfriend para sa'yo, ha? Mahal mo ako pero may kulang pa rin. May kulang pa rin sa akin, ha? Alam mo na rin, pagod na ako. Siguro tama na muna to, ha? Teka, Tama na, Noreen, tama na. Kung hindi ka naman pala handang iharap ako sa mga kakilala mo bilang boyfriend mo, wala na rin siguro dahilan para ipagpatuloy pa natin tong relasyon na to. Tolitz. Baka sadyang hindi mo lang ako ganun kamahal. Kasi kung mahal mo ako talaga,
hindi mo ako ikakahiya eh. Kung totoong mahal mo ko, kahit nakahiya-hiya ako, hahanap ka ng paraan para ipagmalaki ako. Kasi kung ako yan, mabibingi ang lahat sa pagsigaw ko na mahal kita. Pwede pa naman nating ayusin to. Tolits, maluwag ka naman na ngayon, di ba? Kaya mo nang ayusin yung sarili mo. Makakapag-aral ka na, Tolits. Please. Nina? Babay na rin. Sana mahanap mo ang taong talagang para sa'yo. Ipagdarasal ko to sa sarili ko. Mga kamorkada, doon na nga tuluyang nagtapos ang love story namin ni Tolits. Sobra-sobra siyang nasaktan sa mga nagawa ko sa kanya. Siguro ngayon marami na ang nagagalit sa akin dahil sa nagawa ko. Alam ko namang nagkamali ako. Pagkatapos ngang makipaghiwalay sa akin ni Tolits, ay agad ko din naman siyang sinubukang kausapin. Kahit anong pilit ko, ay sarado na si Tolits pagdating sa akin. Mahal ko naman talaga si Tolits, pero tao lang ako. Tao lang ako at sadyang may preference lang ako pagdating sa makakapareha. Akala ko talaga nung nakita ko kung gaano ka-dedicated bilang anak si Tolits, ay magbabago ang isip ko. Pero wala eh, may hinahanap pa rin talaga ako. Inuulit ko lang, minahal ko si Tolits at akala ko talaga magbabago na ng tuluyan ang standards ko. Pero wala eh. Hindi talaga. Hanggang dito na lang ang kwento ko, mga kamorkada. Handa ako sa lahat ng panghuhusga na ibabato nyo sa akin. Kaya ko rin naman binahagi ang kwento kong ito sa inyo. Alam kong marami kayong masasabi. Maraming salamat sa oras na binigay nyo sa kwento ko. Lubos na gumagalang, Noreen. It's a tragedy, stuck like a memory to me. I really wanna go, just please, please take me home. Take me away from here. I know it's not fine running away from the truth, 'cause you know that I'm missing you. But I just wanna try to forget those things, 'cause I know that life isn't fair, and I just have to accept that things won't go the way you want them to go. Those painful days, it's just life, you have to agree. Living a life without pain, it's just a fantasy. These questions on my mind, like why'd you have to go away? Really funny how no chance to even say goodbye. Help me get away from here. I know it's not right to keep on running from the truth, 'cause you know that I'm missing you. But I'm gonna try to forget those things, 'cause I know that life isn't fair, and I just have to accept that
won't go the way you want them to go. Those painful days, it's just life. You have to agree. Living a life without pain is just a fantasy. Fantasy. Oh, fantasy. You are gone. Oh, memories of us. It was just really bound to happen. Oh, life isn't fair, and I just have to accept that things won't go the way you want them to go. Those painful days, it's just that have to agree. Living a life without pain. Living a life without pain. Living a life without pain. Just a fantasy. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Ipagmalaki.